Ano ba yan? Biti naman tong kumot na pinadala ni nanay. Tinig kong atungal ni Connie, ang roommate kong hindi na uubusan ng reklamo sa buhay. Well, medyo sanay na rin ako sa kanya. Sa loob kasi ng isang linggo naming pagsasama ay walang araw na nanahimik ang bunganga niya. Minsan nakakarindi na rin pero mas mabuti na rin yun kaysa mag-isa. Alam mo ba yung kasabihan na kapag maikli ang kumot ay matuto kang mamaluktot? Lingon ko sa kanya. Sandali akong tumigil sa ginagawa para humarap sa kanya. Nang magtapon siya ng tingin sa akin ay bahagyang nakataas ang kilay niya. Hello, hindi naman yung literal na kumot no? Isa lang yung metaphor. Inis niyang sagot. Umirap pa siya at saka ibinalik ang tingin sa hawak na kumot. Oo nga, pero katulad nun, ba't hindi mo kaya subukang magtiis muna? Pagtiisin mo muna yan hanggang sa makakuha ka ng bago. Hay, ano pa nga ba? Sang-ayon na rin ni Connie. Itinuloy na nito ang pag-aayos ng mga gamit. Habang ako, bigla na lang akong napangiti. May naisip kasi akong solusyon sa problema niya. Isang napakagandang idea. Alam mo, may naisip akong mabisang solusyon dyan sa problema mo. Gusto mo bang tulungan kita? Habang nagsasalita ako ay hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Sige nga, paano ba? Curious na tanong niya. Madali lang naman to. Basta huwag kang papalag. Ako na ang bahala sa'yo. Ano? Tumayo na ako. Tahimik na pinanunood lang ako ni Connie. Nang makita niya ang pagkuha ko ng gunting, ay napakunot ang noon niya. Gugupitin mo tong kumot, di mas lalo tong liliit. Irap niya. Sa pagtalikod niya ay agad kong nilaslas ang leg niya. Mabilis na sumirit ang dugo niya. Nagsimula siyang sumigaw. Mabuti na lang at agad kong natakpan ang bibig niya. Ilang minuto lang ay natapos ko na ang pagpira-pira sa katawan niya. Natatawa ko siyang ibinalot sa kumot na pinoproblema niya. Di nagkasya na siya sa kumot na pinoproblema niya. Sobrang saya ko. Dahil hindi lang ang problema niya sa kumot ang nagawan ko ng solusyon. Napatahimik ko rin ang kaingayan ng bunganga niya.